Hallelujah, 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 Hallelujah. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sapagat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo. Pakisabi na good morning. May tanong lang po ako. Nais kong simulan yung aking pagninilay sa isang tanong. Ano po ba yung sagot para hindi na tayo magutom araw-araw? Eat all you can po ba? Di naman. Kahit gaano karaming kainin nyo sa isang eat all you can, kinabukasan, magugutom at magugutom pa rin kayo. Araw-araw, kailangan nyo pa rin kumain. Kahit na yung kainin nyo mamayang tanghali ay pang isang linggo nyo nang dapat kainin. Pagdating ng kinabukasan, yung lahat ng nakain ninyo ay mawawala at magugutom muli kayo. Kaya ang sagot para hindi magutom araw-araw, araw-araw tayong kakain. Pero sa buhay natin, hindi lang gutom ng tiyan ang dapat nating pinupunan. May mas malalim na gutom na dapat tayong pinupunan. Gutom ng kalooban, gutom ng puso, gutom ng buhay. Ano ba yung magbibigay ng kapanatagan at kapunuan sa aking kalooban? At ibinibigay sa atin ng Panginoon yung sagot sa makapagpupuno ng ating gutom sa ating mga buhay, ng mas malalim na gutom sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang tinapay ng buhay. At mapalad po tayo dahil araw-araw ibinibigay niya yung kanyang sarili para tayo ay makatanggap ng tinapay na makapagpupuno sa ating mga buhay. Sa lamang po. Alam po natin kahit mabusog tayo ng pagkain, meron pa rin sa ating kalooban na naghahanap ng tunay na makapagbibigay ng kapanatagan at kapunuan at kabuuan sa ating mga buhay.
Kaya kung araw-araw kailangan natin ng pagkain para mapuno yung ating tiyan, araw-araw din kailangan natin yung Panginoon. Linggo-linggo, napakahalaga na matanggap natin yung Eucharistia para tayo ay patuloy na mapuno ng Panginoon ng pagkaing nagbibigay buhay. Dahil kung hindi na natin tatanggapin yung ating Panginoon, unti-unti talaga tayong mawawalan ng buhay. Unti-unti tayong makakaranas ng gutom na hindi mapupunan ng kahit anong bagay sa daigdig na ito. Kaya ang unang paalala po para sa ating lahat, araw-araw, hayaan natin na busugin tayo ng Panginoon. Kung hindi man tayo araw-araw makatanggap ng Eucharistia, araw-araw tayong manalangin, araw-araw tayong magnilay sa Kanyang salita, para araw-araw niya tayong mabigyan ng direksyon para sa ating mga buhay. At mapalad po tayo mga minamahal kong mga kapatid, dahil yung ating Panginoon, kahit na kung minsan ay hindi tayo karapat-dapat para tanggapin siya, patuloy siyang dumarating sa atin, patuloy siyang nagbubukas ng Kanyang buhay para sabihin na tanggap ko kayo at hindi ko kayo pababayaan. At yun po yung misyon na Kanyang tinanggap mula sa Ama, na ang lahat ng taong ibinigay sa Kanya, tayo po iyon, ay huwag niyang pabayaan at buhayin niya muli sa huling araw. Yun po yung misyon ng ating Panginoong Hesus Nazareno, na lahat tayo ay dalhin sa tahanan natin sa kalangitan. Saan po nagkukulang? Sino pong nagkukulang? Naalala ko po, may isang araw po, kaming mga magkakaibigan ay nag-uusap-usap, nagkukwentuhan. At yung isa kong kaibigang pari, ang sabi niya, bigla siyang napatanong, nagkakamali ba ang Diyos sa pagpili sa atin? Nagkakamali ba ang Diyos sa pagpili sa atin? Tanong namin, bakit naman? Kasi may mga pagkakataon, alam natin ito, may mga pagkakataon na tayo mismo, mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga alagad ng Diyos, ay nakakagawa ng kamalian na nakakasakit ng ating kapwa. Ibig sabihin ba nun, nagkakamali ang Diyos sa pagpili sa atin? Ang sagot ng isa, siguro hindi naman nagkakamali ang Diyos. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Ang nagkakamali at nagkukulang, tayong mga tinawag niya. Tayong binigyan niya ng biyaya upang magbigay ng biyaya sa iba. Tayo yung nagkakamali at nagkukulang. Hindi ang Diyos na patuloy na tumatanggap at patuloy na nagbibigay ng biyaya sa atin. Kaya, nung pagkatapos ng aming pag-uusap, napaisip ako, totoo nga, sigurado ang Diyos sa pagpili sa bawat isa sa atin, hindi lang po sa aming mga lingkod, mga pari. Bawat isa sa atin, pinipili ng Diyos, binibiyayaan ng Diyos, nais ng Diyos makasama magpasawalang hanggan. Kaya lahat-lahat ay ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Ibinibigay para may matanggap tayong mabuti sa buhay na ito. Ang pagkakamali kong minsan, tayong gustong bigyan ng Diyos, tayong gustong gamitin ng Diyos, tayong gusto ng Diyos na dalhin niya sa buhay na walang hanggan. Tayo kung minsan yung nagsasarado ng ating mga sarili. Tayo kung minsan yung tumatalikod sa Kanya. Tayo yung pumipili na hindi siya tanggapin sa ating mga buhay. Hindi nagkukulang at hindi nagkakamali ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang paanyaya po, ang ikalawang paalala sa bawat isa sa atin, patuloy na buksan yung ating mga sarili para matanggap ang Diyos. At hindi sapat na matanggap lang ang Diyos. Nawa yung pagtanggap sa atin ng Diyos at pagtanggap natin sa Diyos, patuloy na baguhin yung ating mga buhay ayon sa Kanyang buhay, ayon sa Kanyang utos at mensahe. Hayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon dahil hindi sapat na nais ng Diyos na mapabuti tayo. Hindi sapat na tayo ay tanggap at tinatanggap natin ang Diyos. Dapat tayo rin ginagawa natin yung ating parte para tayo ay maging karapat-dapat na tawaging mga anak niya.
na tawaging mga alagad niya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, nais po kayong busogin ng Panginoon, ng tinapay na nagbibigay buhay, ng kanyang presensya sa inyong mga buhay. Tanggap kayo kahit minsan ay hindi nyo tanggap ang Panginoon. Kaya nawa, patuloy nating buksan ng ating mga buhay at hayaan natin na ang Diyos baguhin tayo upang tayo ay maging karapat-dapat na tawaging mga anak niya. Ngayon pa lamang hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Amen.